Alam mo ba na mas malakas pa sa kahit anong sweet na salita, effort o regalo, ang mindset na kayang magpabalik sa isang babae kahit na iniwan ka na niya? Hindi ito tungkol sa paghahabol. Hindi mo ito tungkol sa pagpapakita na kailangan mo siya. Ang sikreto ay self-worth at detachment. At once na matutunan mo to, magsisimula siyang bumalik sa'yo, kusa. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ganito kasi ang madalas na nangyayari. Pag iniwan ka ng isang babae, o bigla siyang nag-distance, automatic ang ginagawa ng karamihan ng lalaki, naghahabol. Nagpapadala ng sunod-sunod na chat. Nagtatanong ng paulit-ulit ng anong problema. O mas malala, nagsusumamo para lang mapabalik siya. Sa isip mo, akala mo makakabalik ka sa pamamagitan ng sobrang effort. Pero ang totoo, lalo lang siyang lumalayo. Kasi ganito ang psychology ng attraction. Kapag ramdam ng babae na mas kailangan mo siya kaysa kailangan ka niya, nawawala ang balance. Nagiging turn off. Ang problema, karamihan ng lalaki hindi aware dito. Ang tingin nila, mas maraming effort siya or mas maraming chance na bumalik si babae. Pero kabaliktaran ang epekto. Ang nawawala, self-worth at detachment. Kung wala kang sense of self-worth, meaning hindi mo alam ang value mo as a man, ikot ang mundo mo sa validation ng babae. Kung wala kang detachment, meaning lagi kang attached sa resulta, lagi kang nakaasa kung babalik siya o hindi, magiging prisoner ka ng sitwasyon. At guess what? Walang babae ang nai-attract sa isang lalaking prisoner ng emotions niya. Think about this. Na-experience mo na ba na mas lalo kang nag-effort, pero mas lalo siyang lumayo? Nag-chat ka ng sunod-sunod, pero hindi siya nag-reply. Nagpunta ka pa sa lugar niya, pero deadma lang siya. Nagpakumbaba ka, nag-sorry ka, kahit hindi mo kasalanan, pero hindi ka pa rin niya pinansin. Anong naramdaman mo? Frustration, insecurity, at lalo kang nawala sa sarili mo. Ito yung tinatawag na spiral of neediness. The more you chase, the more she runs. The more you give away your power, the more she loses attraction. Bakit? Kasi ang babae, instinctively, attracted sa lalaki na stable, grounded, may self-control. Hindi sa lalaking parang bata na umaasa lang sa approval niya. Kapag nagiging needy ka, hindi lang nawawala ang respect niya sa'yo, kundi pati yung attraction. At kahit gaano ka magmakaawa, kahit gaano ka maghabol, wala siyang mararamdaman kundi pity, hindi love. At ito yung pinakamasakit. Habang ginagawa mo ang lahat para bumalik siya, mas lalo siyang naiengganyo na lumayo at humanap ng mas confident na lalaki. So paano mo babaliktarin ang sitwasyon? Simple, self-worth plus detachment. 1. Self-worth. Dapat malinaw sa'yo na valuable ka kahit wala siya. Hindi nakabase ang worth mo sa kung babalik pa siya o hindi. Hindi ibig sabihin iniwan ka niya, wala ka ng value. Self-worth means kilala mo ang sarili mo at hindi mo hinahayaan ang rejection na i-define ka. Tandaan mo, rejection doesn't mean you're not enough. It just means hindi siya aligned sa'yo. Kung ang mindset mo ay, I am complete with or without her, makikita niya yon. At yun mismo ang magpapaisip sa kanya. Bakit hindi siya naghabol? Bakit parang okay lang siya kahit wala ako? 2. Detachment. Detachment doesn't mean wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin nito, hindi ka controlled ng resulta. Kung babalik siya, good. Kung hindi siya babalik, ayos lang din. Detachment is freedom. Kapag natutunan mong hindi i-attach ang self-worth mo sa outcome, nagiging kalmado ka. At dito nagsisimulang bumalik ang respeto at attraction ng babae. Kapag may self-worth ka, hindi mo ibebenta ang dignidad mo para lang habulin siya. Kapag may detachment ka, hindi ka desperate, hindi ka affected sa bawat galaw niya, at yun mismo ang nagiging attractive. Remember this, kung hindi mo siya kailangan, doon ka niya gugustuhin. Dahil instinctively, babae are drawn to men na parang hindi sila kayang kontrolin ng emotions. Men who stand strong kahit anong mangyari. At dito nagsisimula ang magic. Kusa siyang nagiging curious. Kusa siyang magtataka. Kusa siyang babalik. Alam mo ba kung bakit mas lalo kang hinahanap ng babae kapag natuto kang mag-detach? Dahil ang detachment, hindi ito kawalan ng care. Ito ang pinakamatinding form ng confidence. At once na matutunan mo ito, mapapansin mong kusa siyang magte-text, kusa siyang babalik, at kusa siyang magtatanong kung bakit parang hindi ka naapektuhan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang psychology ng detachment. Kapag iniwan ka ng babae o nag-distance siya, ang natural instinct ng karamihan ng lalaki ay kabaliktaran, maghabol, nagpapadala ng mahabang message, nagpo-post ng sad quotes sa Facebook o IG stories. Minsan pa nga, nagse-self-pity sa harap ng barkada para lang makarating sa kanya. Ang problema, alam ng babae kung kailan ka attached at dependent. At kapag ramdam niyang desperate ka, parang nawawala ang appeal mo. Bakit? Dahil sa isang simpleng dahilan.
Ang attraction ay hindi nabubuo sa neediness. Nabubuo ito sa independence at self-control. Pero dahil hindi naiintindihan ng mga lalaki ang concept ng detachment, madalas sila nauuwi sa overinvestment. Ang tandaan mo, kapag ikaw ang mas nag-i-invest, mas nawawala ang balance ng relasyon. Kaya kahit gaano mo gustuhin siyang bumalik, kung mali ang approach mo, lalo lang siyang lalayo. Isipin mo to. Na-experience mo na ba na mas lalo kang naghahabol, pero mas lalo siyang nawawala? Example, sinabi niya gusto niyang magpahinga muna, pero hindi ka nakatiis, nagpadala ka ng chat kinabukasan. Hindi siya nag-reply ng buong araw, kaya nagpadala ka ulit ng miss you message. Dahil wala pa rin, nagpadala ka na naman ng isa, sabay call. Anong nangyari? Wala, deadma. At sa huli, ikaw ang naiwan na parang tanga, frustrated, insecure at feeling mo hindi ka sapat. Ito ang dahilan. The more you show attachment, the less she feels attraction. Sa isip ng babae, nagtatranslate yan ng ganito. Kung siya mismo, hindi stable sa sarili niya, paano ko siya hahangaan bilang lalaki? At masakit man tanggapin, pero kailangan mong marinig, hindi siya babalik dahil sa effort. Babalik siya dahil naramdaman niyang hindi ka controlled ng emotions mo. Kung hindi mo siya kayang bitawan, hindi mo rin siya kayang hawakan. And binopurmapsok ni power and detachment. Ano ba talaga ang detachment? Una, linawin natin. Detachment pagiging cold, rude, o walang pakialam. Detachment hides emotional freedom. Ito yung ability na sabihin sa sarili mo, kung babalik siya, okay. Kung hindi siya bumalik, okay din. I'll be fine regardless. Sa psychology, tinatawag ito na secure attachment. Kapag natutunan mo to, dalawang bagay ang mangyayari. 1. Magiging grounded ka. Hindi ka reactive sa bawat action niya. Hindi ka magpapanik kapag hindi siya nag-reply. At hindi mo ipipilit ang sarili mo. 2. Magiging attractive ka. Dahil ang babae, instinctively, gusto ng lalaking kayang tumayo sa sarili. Gusto nila yung lalaki na hindi natitinag, kahit mawalan siya ng pansin. Paano ito gumagana in real life? Scenario 1. Hindi siya nag-reply agad. Instead of magpadala ng 5 follow-up texts, relax ka. Gawin mo yung sarili mong bagay. Magugulat siya, kasi expected niya maghahabol ka. Pero hindi. Unti-unti siyang magiging curious. Bakit parang hindi siya affected? Scenario 2. Bigla siyang nag-distance. Instead of kumapit ng sobra, bibigyan mo siya ng space. Magiging paradoxical ito. Habang lumalayo siya, mas lalo niyang mararamdaman yung absence mo. At dito nagsisimula siyang bumalik. Scenario 3. Sinabi niya na ayaw muna niya ng commitment. Instead of magmakaawa, sasabihin mo sa sarili mo, okay, I'm fine with that. I'll focus on myself. Ang resulta, magiging relaxed ka. At yun mismo ang magre-regain ng respect niya. Detachment doesn't push her away. It pulls her back. Bakit? Kasi ang detachment, indirectly sinasabi, I'm not here to complete me. I'm already complete. At yun ang pinaka-attractive sa lahat. May isang study sa psychology of relationships na nagsasabing, kapag ramdam ng tao na hindi ka dependent sa kanila for happiness, mas lalong lumalalim ang attraction. Isipin mo yung mga lalaking sobrang successful at confident. Akala mo ba sila naghahabol ng todo? Hindi. Bakit? Kasi may detachment sila. Hindi sila attached sa approval ng babae. Kaya ironically, mas lalo silang gusto ng babae. Ilang beses ko na ring narinig sa mga babae na ganito ang sinasabi nila. Hindi ko alam kung bakit, pero mas gusto ko yung lalaking hindi ko madaling kontrolin. At exactly yan ang epekto ng detachment. Kapag hindi ka madaling kontrolin ng emotions mo, mas lalo kang hahangaan. Practical steps to practice detachment. 1. Focus on your mission. Ano yung ginagawa mo sa buhay na hindi nakadepende sa kanya? Career, fitness, growth? Gawin mo yon. Kasi kapag ang mundo mo umiikot lang sa babae, automatic mawawala ang respect niya. 2. Control your response time. Hindi mo kailangang mag-reply agad palagi. Minsan, wait a while. Not to play games, but to show na busy ka rin. 3. Live abundantly. Huwag mong isipin na siya lang ang option mo. Laging may ibang tao, ibang opportunity. Kapag ganito ang mindset mo, hindi ka matitinag kahit mawala siya. 4. Practice emotional stillness. Kapag triggered ka na mag-text, pause, huminga. Tanungin ang sarili, ito ba ay galing sa strength or sa neediness? Kung galing sa neediness, huwag gawin. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakagulat na nangyayari kapag natutunan mo ang self-worth at detachment mindset? Hindi mo na siya kailangang habulin. Siya mismo ang kusa na lalapit. Siya mismo ang magpaparamdam. At siya mismo ang gagawa ng paraan para bumalik sa buhay mo. At sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung bakit nangyayari to but kung ano-ano ang mga signs na siya na mismo ang nagbabalik. Ngayon, ito ang malaking tanong ng karamihan ng lalaki. Paano ko malalaman kung babalik siya? At madalas, ang sagot nila ay, hintayin kong siya ang unang mag-message. Hintayin kong siya ang mag-sorry. Hintayin kong siya ang unang umamin na namimiss niya ako. Pero ang problema,
Kung umaasa ka lang at hindi mo naiintindihan ang psychology sa likod ng attraction, mauubos ka sa paghihintay. Kasi ganito ang cycle. Kung attached ka, lagi mong chine-check phone mo. Kung wala siyang message, nade-depress ka. Kung nagparamdam siya pero kulang sa effort, feeling mo baka wala lang. In short, wala kang peace. At dito maraming lalaki ang nagkakamali. Hinahanap nila agad ang signs kahit wala pa. Nagiging paranoid. Nagiging desperate. At guess what? Yun mismo ang pumipigil para bumalik siya. Imagine this scenario. Iniwan ka niya or nag-distance siya. Nagpakatatag ka sa umpisa pero deep down, umaasa ka pa rin. Every time na magpo-post siya sa social media, iniisip mo, para sa akin kaya yon? Every time na online siya pero hindi nagme-message, iniisip mo, bakit hindi niya ako pinapansin? At dahil doon, hindi ka makatulog ng maayos. Hindi ka makapag-focus sa trabaho. Hindi ka makausad. Ito ang pinakamapanganib na trap, waiting mode. Kapag naka-waiting mode ka, wala kang control. At habang wala kang control, mas lalo kang nawawala ng self-worth. Dito kailangan mong maintindihan. Hindi mo pwedeng gawing center ng universe ang babae. Kasi kapag ginawa mo yon, guaranteed, hindi siya babalik. Ang babae, instinctively, nai-attract sa lalaking may sariling mundo. Hindi sa lalaking ang mundo niya ay umiikot lang sa babae. Kung umaasa ka lang sa kung babalik ba siya o hindi, never kang makakaranas ng tunay na detachment. At never mo ring makikita yung mga subtle signs na siya mismo ang lumalapit sa'yo. So, paano mo malalaman kung nagsisimula na siyang bumalik? Kapag natutunan mo ang self-worth at detachment, may mga specific psychological triggers na maa-activate sa isip niya, at dito nagsisimula yung mga subtle signs of comeback. 1. Siya ang unang nag-i-initiate ng contact. Kapag may detachment ka, hindi ka naghahabol. Kaya sooner or later, mapapansin niya ang silence. And instinctively, siya mismo ang magte-text or mag-chat. Mga classic examples. Hi, kumusta ka na? Naalala kita kanina, nakita ko yung favorite food mo. Uy, busy ka pa rin ba? At kung hindi mo ito naiintindihan, baka isipin mong small talk lang. Pero sa totoo lang, ito na yung unang hakbang ng comeback niya. 2. Nagiging curious siya sa ginagawa mo. Kapag natutunan mong mag-detach, nagiging busy ka sa sarili mong mission. At habang nakikita niya na thriving ka kahit wala siya, mas lalo siyang nagiging curious. Bigla na lang siyang magtatanong, anong pinagkakaabalahan mo lately? Ang dami mong ginagawa, paano mo nagagawa lahat yan? Ito ay hindi lang simpleng curiosity. Ito ay subconscious test kung pwede pa ba siyang pumasok ulit sa mundo mo. 3. Siya ang naglalabas ng nostalgia. Kapag natutunan mong huwag maghabol, siya ang kusang bumabalik sa mga lumang alaala. Mapapansin mong siya mismo ang mag-open up ng dati ninyong moments. Examples. Naalala mo nung nagpunta tayo sa, "Na-miss ko yung mga kwentuhan natin dati." Ang ibig sabihin nito, nagsisimula siyang ma-miss yung version ng sarili niya na kasama ka. 4. Naghahanap siya ng validation sa'yo. Kapag hindi ka nagpakita ng neediness, babaliktad ang sitwasyon. Siya ang magiging needy. Mapapansin mo na bigla siyang magpo-post na parang para sa'yo. O kaya naman, magtatanong siya ng opinion mo sa bagay na kaya naman niyang sagutin mag-isa. Ang simpleng tanong na, bagay ba sa akin itong hairstyle? Anong tingin mo dito? Ito ay sign na naghahanap siya ng validation mo ulit. 5. Gumagamit siya ng jealousy triggers. Kapag hindi ka naapektuhan, susubukan niyang matrigger ka. Bigla siyang magpo-post na may kasama siyang iba. O kaya magkukwento tungkol sa ibang lalaki. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na gusto kanyang saktan. Ang ibig sabihin nito, gusto niyang makita kung may effect pa ba siya sa'yo. And dito mo mapapatunayan kung totoo ang detachment mo. Kasi kung hindi ka affected, mas lalo siyang maiintriga sa'yo. Why detachment makes her come back? Bakit ba gumagana ito? Simple lang. Human psychology always craves what it cannot fully have. Kapag masyado kang available, nawawala ang thrill. Pero kapag natutunan mong maging detached, nagiging rare ka. At lahat ng rare valuable. Kaya kapag nakita niyang hindi ka gaya ng ibang lalaki na nagmakaawa, hindi ka gaya ng iba na desperate, mapapaisip siya, bakit hindi siya naghabol? Ano meron siya na wala ang iba? At sa bawat tanong na yan, mas lalo siyang nahuhulog pabalik. Practical steps para makita ang mga signs. 1. Observe, don't chase. Kung nagparamdam siya, huwag agad mag-overreact. Hayaan mong siya ang mag-initiate pa ulit. 2. Respond calmly. Kung nag-message siya, sagutin mo. Pero huwag yung parang matagal ka nang naghintay. Short but warm replies lang. 3. Stay focused sa sarili. Huwag mong gawing main event yung pagbalik niya. Main event pa rin ang sarili mong growth. Alam mo ba kung bakit may mga lalaki na kahit tapos na ang relasyon, kahit iniwan na sila, kahit gaano pa katagal, hindi pa rin sila nakakalimutan ng babae? Hindi ito dahil sa itsura, pera, o sweet gestures. Ang dahilan, may stoic mindset sila, self-worth at detachment. At kapag natutunan mo ito, magiging untouchable ka. Walang rejection,
walang breakup, at walang babae ang makakabura ng presence mo. Maraming lalaki ang nauubos emotionally kapag na-reject o iniwan. Pakiramdam nila parang doon na nagtatapos ang mundo. Naiiwan silang gusto laging mag-explain para mapabalik siya. Gusto magmakaawa na bigyan ng second chance. O di kaya, naghihintay habang umaasa na baka isang araw bumalik siya. Pero ito ang harsh reality. Kapag binigay mo ang power mo sa babae, dun ka na niya nakakalimutan. Ang tanong ngayon, paano ko masisiguro na kahit mawala siya, hindi ako mawawala sa sarili ko? At mas lalo pa nga niyang hindi ako makalimutan. Isipin mo ito. Nakakita ka na ba ng lalaking iniwan, tapos halos bumagsak ang buong buhay niya? Nagpabaya sa itsura. Bumaba ang performance sa trabaho. Naging bitter sa lahat ng tao. Anong epekto? Instead na ma-miss siya ng babae, mas lalo siyang nagiging forgettable. Kasi nawala yung essence niya, kaya tumangga katotohanan. Kung masisira ka sa rejection, hindi ka niya mamimiss. Kung mananatili ka, dun siya hindi makakalimot. Ang masakit pa, kung puro bitterness at self-pity ang ipinakita mo pagkatapos kanyang iwan, mas lalo niyang maaalala yung worst version mo. At yun ang maglalayo palalo sa kanya. Kaya kailangan mong maintindihan, hindi rejection ang kalaban mo. Ang kalaban mo, yung reaction mo sa rejection. Kung hindi mo makokontrol ang emosyon mo, wala kang panalo. Pero kung makakaya mong manatiling matatag at kalmado, kahit sa gitna ng breakup, dun ka magiging unforgettable. Dito papasok ang stoic mindset. Ito yung kombinasyon ng dalawang bagay na tinuturo natin. Mula part 1 hanggang ngayon, self-worth at detachment. 1. Self-worth. Self-worth means hindi mo hinahayaan ng ibang tao na i-define ang value mo. Hindi dahil iniwan ka, wala ka ng halaga. Hindi dahil naghahanap siya ng iba, kulang ka na. Self-worth means, alam mo ang strengths mo. Alam mo na may mission ka sa buhay. Alam mong kaya mong mabuhay at maging masaya kahit wala siya. And guess what? Yun mismo ang dahilan kung bakit hindi ka niya makakalimutan. Dahil iisipin niya, bakit hindi siya naapektuhan? Bakit parang mas lalo pa siyang naging valuable nung wala ako? 2. Detachment. Detachment is emotional freedom. Ito yung kakayahang sabihin, okay lang kung hindi siya bumalik. Okay lang kung may iba siya. Hindi nito binabago ang value ko. Kapag meron kang detachment, hindi ka clingy, hindi ka desperate, at hindi ka reactive. At ito yung pinakamalupit. Kapag hindi ka natitinag, dun siya nagsisimulang matakot na mawala ng access sa'yo. Bakit hindi ka niya malilimutan? Kapag pinagsama mo ang self-worth at detachment, may tatlong epekto ito sa babae. 1. Ikaw ang naging contrast. Karamihan ng lalaki, naghahabol, nagmamakaawa, nagkakandara pa. Pero ikaw, kalmado, steady at may dignidad. Kaya kahit maghanap siya ng iba, hindi niya makikita yung vibe na meron ka. 2. Nalink ka sa emotional strength. Ang utak ng tao hindi nakakalimot sa moments ng impact. Kapag nakita niya na kahit iniwan ka niya, matatag ka pa rin, yun ang memory na hindi niya mabubura. 3. Ikaw ang naging what if. Dahil hindi ka nagpakita ng neediness, palagi niyang tatanungin ang sarili niya, paano kung hindi ko siya iniwan? Paano kung siya pala talaga? At sa bawat tanong na yon, mas lalo kang nagiging unforgettable. Practical steps para maging untouchable. 1. Huwag mong sirain ang sarili mo after rejection. Instead, i-level up mo sarili mo. Workout, career, hobbies. Kapag nakita niyang nag-glow up ka, automatic kang babalik sa isip niya. 2. Walang bitterness. Kahit anong ginawa niya, huwag mong ipakita na galit ka. Hindi ito para sa kanya, para ito sa dignity mo. 3. Ipakita ang stillness. Kapag nagparamdam siya, huwag agad mag-overreact. Yung tipong cool ka lang. Walang halong galit, walang halong desperation. 4. Focus sa mission mo. Ang stoic mindset, laging bumabalik sa purpose. Kapag nakita niyang hindi babae ang sentro ng mundo mo, mas lalo kang nagiging magnetic. Marami na akong narinig na kwento ng mga babae na ganito ang sinasabi nila. Hindi ko na siya makalimutan kasi kahit iniwan ko siya, nanatili siyang matatag. Hindi siya naghabol, pero ramdam kong nandoon pa rin yung strength niya. At ito ang common denominator ng mga lalaking hindi malilimutan. Hindi sila bumigay. Hindi sila nagbago ng pagkatao nila dahil lang iniwan sila. Kung tutuusin, minsan mas lalo pa nga silang umangat pagkatapos ng breakup. At dahil doon, yung babae mismo ang hindi makaget over. Kapag nakuha mo ang mindset na ito, hindi mo na kailangang habulin ng babae. Siya mismo ang babalik. At kahit hindi siya bumalik, panalo ka pa rin. Kaya kung isa ka sa mga lalaking handa ng maging untouchable, i-comment mo ngayon, I am untouchable. Huwag mong kalimutan i-like ang video na ito, i-share sa tropa mong nangangailangan nito, and mag-subscribe para sa mas marami pang stoic lessons na magbabago ng perspective mo sa relationships at sa buhay.